Shalom. Shalom, shalom. Mic test, mic test. So, isang pinagpalang gabi sa lahat na mga manonood kung sakali man. Ito'y bahagi pa rin ng aking Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. So, Preaching in the Wilderness series sapagkat bagamat napakalawak at malawak ang narating nitong TikTok, yet hindi pa rin natin maaasahan na may makikinig sa atin or manonood sa atin sapagkat at this very moment ay sa TikTok ay napakaraming mga nagla-live din at magagandang content. Pero sa akin ang content ko ngayon ay is, as always naman, is about our Catholic faith. So bali, how many days hindi ako nakapag-live sapagkat talagang nawala yung boses ko dahil sa na-disgrasya nga ako, na-accident ako nung last Friday. So parang pati yung boses ko is naapektuhan. So that is why. So bagamat ganun na hindi walang makikinig or may makikinig man, sabi nga ni St. Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Basahin po natin. Sabi dito, may Biblia po kayo. Katulad ng palagi kong sinasabi na let us not be content to Bible up. Magbili po tayo ng Bible para masanay po tayo na magbuklat ng ating Biblia. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. Verse 3, ito yung mabigat. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. Yun. So kaya ang sabi ni St. Paul, preach the word of God in season or out of season, convenience or inconvenience. I am quite inconvenienced because until now masakit pa rin yung likod ko, yet I am still doing this kasi baka sakali na parang katulad ng kwento na nabasa ko na itong magtatay kasi nagsusnow mala winter ay halos ayaw nila mamigay ng kanilang pamphlet patungkol sa kanilang ministeryo, sa kanilang simbahan. So itong batang 12 years old ay nag-insist na ay ipayagan siya ng kanyang tatay na umalis. Yung tatay niya nag-ayaw niya dahil sa severe na condition ng weather. So yung bata ay nagpatuloy at nangangatok ng mga bahay at namimigay ng flyers ng patungkol sa kanilang programa, sa kanilang simbahan. Then, sa kanyang isang bahay na kanyang kinatok ay merong tao doon na talagang katok siya ng katok, hindi siya talaga nagtigil until such time na may magbukas sa kanya. So, nung binuksan siya ng tao na nasa loob ay ibinigay niya yung flyers niya. Ano sinabihan niya, I was inspired by the Lord to give you this one more flyer. So ibinigay niya dun sa tao na yun sa last na bahay na kanyang ginatukan. Then, yung tao pala na yun nasa loob ng bahay ay gusto na sanang magpakamatay. Pero because of that persistency ng bata na magbigay ng flyers, ay naligtas niya ang taong yaon sa pamagitan ng flyers na kanyang ibinigay.
sapagkat may nakalagay, usually yung mga flyers ay may nakalagay na note. Baka sakali nakalagay doon is yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maari, yun yung nakalagay sa flyer, kaya hindi natuloy magpakamatay yung tao na yun na binigyan ng flyer ng bata, na despite of the weather condition, lumabas pa rin siya. Despite the winter, ang hirap ang tatay niya nga nag-give up siya, nag-insist pa rin, nalalabas siya para magbigay ng kanyang mga flyer. So with that flyer ay nakaligtas siya ng buhay, nakatulong siya, naging instrumento siya para maligtas ang buhay ng taong yaon na sana gusto niyang magpakamatay. So ganito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sinasabi ni Saint Paul, preach the good news in season or out of season, convenient or inconvenient. I have inconveniency. I mean, inconvenient ako, konti. Hindi lang konti, talagang tingnan yung boses ko, medyo masakit pa yung likod ko. Yet why I am doing this? Kasi baka sakali na sa aking pag-share ay may mapadaan at ma-inspire na kung ano ang ilalabas ng aking mga labi. Maging instrumento nawa ang aking mga labi, ang mga salita na mamutawi sa aking mga bibig ay mag-inspire o hihimok at magbukas ng kaisipan na makapakinig. So yun yung ko lagi, yung parang battle cry ko na preach the word of God in season or out of season. Because time will come, lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Ang tao, kahit dito sa TikTok, ang tao they have their own choice to choose whom to listen. Kasi ang dami dito mga content, nakakatawa, may mga kalokohan, may mga laro or whatsoever. Lahat ng content andito. Buong mundo kaya niyang isakop. So, sa atin na yung pagpipili. Minsan kasi, di ba tayo na mga tao, ang Diyos may nagsabi nga na, sabi niya, sometimes tayo na mga tao, ang Diyos ay parang fire extinguisher sa atin. We only call God if we needed Him. Di ba kayo fire extinguisher in case of emergency? Di ba kapag wala nang kakayanan ng doktor, ano sabihin ng doktor? Sabi niya, ipagpasa Diyos na lang natin ito. So yun yung natin, yun yung sinasabi ng doktor, ipagpasa Diyos. Kumbaga so parang last sa buhay natin minsan parang last option na lang ng Diyos. Pero di ba sinasabi sa Matthew 6:33? Sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Siya dapat daw unahin natin. Kaya nga dito, maging si Joshua, yung banal na kasulatan sa Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Sabi ni si Joshua, ito sinasabi, above all, be firm and steadfast, taking care to observe the entire law which my servant Moses enjoined on you. Do not swerve from it, either to the right or to the left, that you may succeed wherever you go. Verse 8, keep this book of the law on your lips, recite it by day and by night, that you may observe carefully all that is written in it. Then you will successfully attain your goal. So, yun yung kuan kay Joshua. Kaya nga meron din sinasabi doon sa Psalm 119 verse 105, di ba? Sa Catholic Church kuminsan ginagamit natin yung gospel acclamation pagdating ng Lent. Kasi di ba bawal yung Alleluia pagdating ng Lent? So bali ang ginakanta natin na gospel acclamation is Thy word. Yung Psalm 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light
unto my path. So, ngayong February 14, mag-start na yung Lent. So, wala nang Alleluia, and then wala nang Gloria, wala nang papuri. So, maririnig na naman natin yung mga ganon na acclamation. Introduction sa sharing ko na ganun kahalaga na kung bakit kinakailangan maging persistent daw tayo na i-share ito sapagkat ito ang sinasabi ko sa inyo, maaring sa ating pagpapahayag o pagbabahagi ng salita ng Diyos ay may mga taong higit na nangangailangan na sa kanilang pakikinig ay ma-realize nila, magkaroon sila ng conviction, magkaroon sila ng inspiration na magpatuloy sa kanilang mga buhay. Sapagkat sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 2, di ba? Na ang salita ng Diyos ay parang balaraw na magkabilay talib. Sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, indeed the word of God is living and effective, sharper than any two-edged sword, penetrating even between soul and spirit, joints and marrow, and able to discern reflections and thoughts of the heart. So, ganun kakapangyarihan ang salita ng Diyos. So, ang isishare ko sa inyo ay ang patungkol sa ating pananampalataya, siguro, kasi alam nyo ba na itong mga sinishare naman namin, ako sinishare ko, o sinishare ng iba nating mga kapatid, ng mga Catholic faith defenders, mga lay leaders, ay paulit-ulit lang naman ito bilang pagsagot doon sa atake ng ating mga kapatid na ibang sekta na binabato sa atin. Yan. Na ang Panginoong Jesucristo, halimbawa, itong una, ang sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang. Tao lang. So magko-quote sila ng actually yung dalawang verse lang yung mako-quote nila, pero kung babasahin mo yung patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo sa Biblia ay overwhelming. Una din yan ay yung sa Old Testament pa lang. Di ba? Sa Old Testament pa lang, yung sa hula pa lang ng kanyang kapanganakan, ay sinabi na roon dun sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ito, basahin natin. May Biblia kayo, buksan niyo po ang Biblia niyo. O di kayo isulat po ninyo para may reference kayo. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, sabi rito, therefore, the Lord himself will give you the sign, the virgin shall be with child, and bear a son, and shall name him Emmanuel. Ayun. Di ba, pagdating doon sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, pinaliwanag na ang Emmanuel na ito ng kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Bakit naging kasama natin ang Diyos? Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Basahin natin sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Ito yung katuparan na ito, pahayag ito kay Isaiah, propeta Isaiah 700 years ago before the birth of our Lord Jesus Christ ay pinahayag na ito ni propeta Isaiah. Then dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, ang sabi ito, she will bear a son, si Saint Gabriel the Archangel, ang nagsasabi nito kay Mama Mary. Sabi niya, she will bear a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God with us. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Bakit naging kasama natin ang Diyos? Sapagkat bumaba ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. Then, sa dream pala ni Saint Joseph yun, pinahayag ng Diyos sa dream ni Saint Joseph. And then dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito uli yung hula patungkol sa Panginoong Jesucristo. For a child is born to us,
a son is given as upon his shoulder dominion rest. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father forever, Prince of Peace. Yan. So yan yung isa sa mga sa Old Testament na hula. Then, di ba pagdating doon sa Luke chapter 1, pinahayag ni San Gabriel kay Mama Mary kung paano mangyari na ang Panginoong Jesucristo ay sa pamagitan ni Mama Mary ay dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesucristo sa loob na 9 na buwan. Kasi napaliwanag ko na rin to bakit sa salvation history. Ang salvation history na bakit ang Diyos ay kinakailangang magkatawang tao. Sapagkat sinabi doon sa, nung nagkasala ang tao, kung maalaalan nyo, ay pinalayas po sila ng Diyos sa halamanan ng harden. At makita natin doon na nung bago sila pinalayas ay binalot sila ng Diyos ng balat ng hayop. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin, bago sila matakpan ng kanilang kahihiyan, ay nagpatulo ang Diyos ng dugo para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. Diba, kung makikita niyo, from then, simula nung nagkasala sila, ay tuloy-tuloy na sa para lang mapatawad ang kanilang kasalanan, ay kinakailangan ay magpatulo sila ng dugo. Ito ay prefigurement or parang pagpapakita na meron ng prefigurement na tinatawag. Then pagkadating doon sa Genesis, yung si Abraham na iaalay niyang kanyang anak na Isaac, di ba? Si Genesis chapter 22. Di ba sa Genesis chapter 22, kung saan sa Genesis chapter 22 ay sinubok ng Diyos si Abraham na ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Pero nagsumunod si Abraham. Then pagdating doon, instead na papatayin niya na sana ang kanyang anak, ay may nakita siyang ang karnero na nakasabit yung mga sungay sa puno, sa isang puno, sa sanga ng isang puno. Then yun yung nagsalita sa kanya, wag mo nang ituloy. Then later, yun nga, nakita niya yung kornero at yun yung inihandog niya. Prefigurement pa rin kasi instead na tayo ang magbayad ng ating kasalanan, ang Diyos ang nagbayad ng ating kasalanan. At magaganap lamang yan sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. And then kung babasahin nyo sa Isaiah chapter 53, napakalinaw doon na talagang basahin nyo doon na kasi na-share ko na yan doon sa video ko na ginawa ko rin dito na ang paghihirap or ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo is for our own benefit. Yun makikita nyo sa Isaiah 53, sulat nyo po doon. Then later, merong sinabi si Sacerdote Eli na hindi niya alam na nag-prophesy na siya. Sabi ni Sacerdote Eli, sinabi niya, kasi nag-uusap sila ni Samuel, sabi ni Sacerdote Eli, sabi niya, kung magkasala ang tao, ito sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, if a man sins against another man, one can intercede for him with the Lord. Maaring kapag ang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring may mamagitan sa kanya. But if a man sins against the Lord, who can intercede for him? But who can intercede for him? Nobody. Kaya kung babasahin yung Hebrew chapter 9,
napakalinaw doon. Hindi ko na masyado i-detalye. Kayo na wala. Basahin nyo doon. Nakalagay doon sa Hebrews chapter 9 verse 22 na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sapagkat di ba sinabi sila sa kanila doon sa Hardin ng Eden, huwag niyong kainin niya sapagkat mamamatay kayo. Truly indeed, they died. Spiritually namatay sila, kaya napahiwalay sila sa Diyos, pinaalis sila sa Hardin of Eden. Then sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba? Then sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So yan, detailed po yan sa Isaiah 53 actually. Then sa Hebrews chapter 9, na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Di ba paulit-ulit na nag-aalay sila ng mga hayop para mapatawad temporarily yung atonement, ma-atone yung kanilang kasalanan. But hindi yun pang matagalan. Kaya nga paulit-ulit. Kaya nga dumating ang Panginoong Jesucristo para once and for all napaliwanag yan sa Hebrews chapter 9, para once and for all His blood will be enough for our redemption sa kasalanan na ginawa ng ating mga unang mga magulang. Kaya nga, hindi pwede na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang. So may mga sekta o relihiyon na nagpapaliwanag na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang gamit yung John chapter 1 verse 8. John chapter 8 verse 40. Kung babasahin mo doon. Pero hindi nila, babaliwalain nila yung entire context ng book, the Gospel according to St. John. Samantala nakalagay doon sa Gospel of St. John, sa John chapter 1 pa lang nakalagay na doon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Without Him, nothing created without Him. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Nalinaw, di ba? Kaya nga, Emmanuel, kasapagkat siya ay nanahan sa piling natin. Sapagkat siya ay nagkatawang tao. Sapagkat siya ay mamamagitan sa atin sa pagkakasala natin. Pagkakasala ng mga magulang natin para maipagkasundo ulit tayo sa Diyos. Di ba? So, in the beginning daw was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang tinutukoy na Word ay ang Panginoong Jesucristo. Then sa verse 14, John 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya nga sabi ni St. John, sabi niya, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Basahin natin sa John chapter 1 verse 15. John chapter 1. Okay. May Bible kayo? Sige, pabilisan. Buksan ang Bible. John chapter 1 verse 15 hanggang kasunod. John testified to him and cried out, saying, This was he of whom I said, the one who is coming after me ranks ahead of me, because he existed before me. Samantala, di ba, matanda si St. John sa kanya ng 6 months. Pero sinabi ni St. John, he existed before me. As a matter of fact, kung babasahin natin yung entire book ni St. John, sa John chapter 8, sinasabi niya doon na before Abraham was, I am, sabi ng Panginoong Jesucristo, bago pa ipanganak si Abraham, ako'y si ako na. At alam niyo ba itong term na ako'y si ako na ay tumutukoy doon sa kapagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, sapagkat inaangkin niya na siya ay Diyos. Kasi itong ako'y si ako na ay nagmula originally doon sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Nung tinanong si Moses na babalik daw siya sa Ehipto para ipalayain ang bayang Israel, ang sabi ni Moses, sabi niya, anong sabihin ko sa iyo? Anong sabihin kong pangalan mo?
Kung tanungin nila ako, sabihin mo sa kanila, I am who I am. Sa Exodus 33, verses 14 to 15. Then sabi dito, from His fullness we have all received grace in place of grace, because while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only Son, God, who is at the Father's side, has revealed Him. Basahin sa Tagalog niyo. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed Him. See? So, hindi pwede na ang Panginoon Kristo ay tao lang, sapagkat hindi siya maaring makapamagitan sa atin sa Diyos kung tao lang siya. Yung kanyang dugo ay baliwala. Yan sinabi ni Sacerdote Eli, kung ang kapwa-tao ay makasala sa kanyang kapwa-tao, magitan sa kanya si Yahweh. Mapagkasundo sila. Pero kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamagitan para magkasundo sila? Kaya nga sinabi ni Panginoong Kristo sa Mark chapter 10, verse 45, di ba? Siya'y naparito sa libutan hindi para paglingkuran, kundi para ialay ang kanyang sarili sa katubusan ng marami. Di ba? Ayun yung sinasabi doon. Then, sinabi pa dito sa Philippians chapter 2. Ito, overwhelming. Tapos, Philippians chapter 2, ang daming mga verses or mga talata sa Biblia na nagpapakilala ang Panginoon Kristo. Hindi natin pwede pagkontrahin yan. Hindi, bakit sinabi ko sa 1 Timothy 2:5, tao siya. Then sa 1 John 8:40, tao siya. We do not deny that sapagkat nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. But if we deny na Diyos siya na nagkatawang tao, ay bagsak tayo dito sa 1 John chapter 2, verse 7. 2 John. Kung hindi ako nagkakamali, buksan natin. Tingnan natin. 2 John chapter 2, verse 7. Ito sabi Ito kapag i-deny natin na nagkatawang tao ang Panginoon Kristo, ganito ang manglalabas natin. Kasi we do not deny na tao ang Panginoon Kristo sapagkat nagkatawang tao siya. Ipinanganak siya ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit siya ni Poncio Pilato. Di ba? Yan nga nirecite natin lagi sa Apostles' Creed natin. Dito sabi dito sa 2 John chapter 1 verse 3 John pala ito second letter of John. Ito, 2 John chapter 1 verse 7. Yun Many deceivers, sabi niya, maraming mga mandaraya have gone out into the world. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, such is the deceitful one and the Antichrist. You see? Thank you pala kay Len sa mga roses na binibigay mo. Si Len, kilala ba kita Len? Salamat. And then, salamat sa blood like. So, many deceivers, maraming mga mandaraya have gone out into the world. Those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, such as the deceitful one and the Antichrist. Sa Tagalog, yaong mga taong hindi nagpahayag na ang Panginoong Jesucristo ay naging tao. Ibig sabihin, pag sinabing ganon na termino, he has another nature prior siya naging tao. Hindi talaga siya tao, kundi naging tao. He has another nature. And what this nature is, he is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing created without Him. Then verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us.
See? Kaya nga, kung patuloy natin itatanggi, ganun. Pasok tayo, qualified tayo doon sa pagiging Antichrist. We have the Antichrist spirit. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Sabi rito, have among yourselves. Sa Tagalog, ito, gumisa kasi maliit. Itong Tagalog ko kasi medyo maliit. So kaya, tingnan natin. So Philippians chapter 2, verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos. Basahin sa Bible nyo. May mga sekta na ba na katulad ng Jehovah tsaka Iglesia na nagpadala ng complaint sa Philippine Bible Society na mali ang saling ito, na sinasabi Diyos ang Panginoong Kristo? Wala pang ano na yun. Len, di naman ako pare eh. Like ko lang po ako, Len. Salamat, first time ka lang nag-watch Spiritis. Like ko lang po ako, yet I am sharing this to you. Okay? Sabi dito sa verse 5, magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. So you see, nagkatawang tao siya, nagpakababa. Pero it doesn't mean nung hinubad niya yung katangian lang, pero yung pagka-Diyos niya, andun pa rin. Ang katangian lang, kasi ang katangian ng Diyos ay Espiritu. Paano sa mamatay sa krus kung hindi sa magkatawang tao? Kaya ngayong katangian lang. Kung Espiritu siya, paano siya may pako sa krus? Paano siya panganganak? So kaya ganun. Isa pa, sa Hebrews chapter 1 verse 8, mismo ang Ama ang nagtawag sa Panginoong Kristo na Diyos. Sa Hebrews chapter 1 verse 8, buksan niyo po sa Bible, no? Hebrews chapter 1 verse 8. Kung babasahin niyo yan, pinaliwanag muna kung ano yung mga anghel, then patungkol naman sa anak, sabi niya dito. Verse 7, umpisa natin para hindi niyo na. Tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ng kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang Ama nagsasalita rito ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, sa Hebrews chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama ang Panginoong Kristo na Diyos. Ngayon, alam nyo ba na ang version sa kaiiwas po nila dito, ang version na ginagamit nila dito sa English ay, nakalagay kasi sa English ay, Thy throne, O God. Ang sa kanila, ang ginagamit nila, pilit nila na ginagamit, yung Hebrew version na yun, basta, hindi mo mawari na yung version. Thy throne is God. So pag thy throne, kaya pagtatawanan niya, nakakatawa eh. Pero mo bigla na ang Ama pala ay niluklukan ng ating Panginoong Kristo? Ganun ba yun? Di ba nung umakyat siya sa langit, nalukluk siya sa kanan ng Ama. Hindi ang Ama ang kanyang niluklukan. You see, actually itong part nito ng Hebrew, meron siyang parallel doon sa sa Psalm 118. Bet, ano yan?
Sa Psalm 118, Shh, 110 pala, Psalm 110. Sa Psalm 110 verse 1, sinabi ni Yahweh sa hari ko't Panginoon, si Yahweh sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Maupo siya sa kanan. Hindi niya sinabing maupo ka sa akin. So you see? So ibig sabihin, ang tama ay sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 1 verse 8, Thy throne, O God, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Tinawag ng Ama na Diyos ang anak. Kaya kung ipaghahawakan mo lang yung John chapter 8 verse 40, ang mangyayari yung verse 8 verse 40, papaano mo sa i-reconcile doon sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. Or else anong gagawin mo? Kontra-kontrahan yung pahayag ni San Juan, yung ebanghelyo ni San Juan? Ang Biblia ay hindi po nagkukontrahan. Ang pag-interpret ang nagkukontrahan. O sa tingin mo nagkukontrahan, it is because of your wrong interpretation. Kaya nga, itong pinag-aagawan, di ba, yung MCGI, at saka yung Iglesia, 1914, pinag-aagawan nila itong Acts 20:28. Pero kasi may mga si Lamsa, si Moffat, ay ang Acts 20:28, Church of Christ nakalagay. Pero kung babasahin natin sa ibang salin, Church of God, purchased by His own blood. Church of God. Then sa 1 Timothy 3:15, Church of God pa rin. And then many other passages. Itong dalawa ba ito na binanggit sa Biblia na Church of God at Church of Christ, dalawang relihiyon na tinatag ng Panginoon Kristo? Hindi, isa lang. Sapagkat isa lang ang iglesia tinatag ng Panginoon Kristo. At bakit kung meron na mga translator na ginamit Church of Christ? Walang problema doon. Then sa ibang salin, meron nakalagay na 1 Timothy 3:15, Church of God. Wala ding problema doon. Bakit? Ang Panginoon sa Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya hindi yun kontrahan, hindi yun dalawa, hindi dalawang grupo yun. Itong dalawang grupo lang na ito, inaangkin lang yung mga talata na yun that do not belongs to them. Yan. So, malinaw. Kahit din sa Colossians chapter 1. So, si San Pablo pa rin nagsulat nun. Ang 1 Timothy 2:5, si San Pablo din nagsulat. Then, sa Philippians siya rin ang nagsulat. Anong ibig sabihin? Ulyanin sa San Pablo na doon sa 1 Timothy 2:5, sinabi niya na tao ang Panginoon sa Kristo. Then, pagdating sa Pilipos, sinabi niya, Diyos ang Panginoon sa Kristo. Ano yun? Ulyanin siya? Mali siya? Hindi. Sapagkat alam ni San Pablo na ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Kaya kung may mabanggit man siya sa sulat niya na tao ang Panginoon sa Kristo, it is because nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga doon sa 2 John 1:7, kapag tinatanggi natin na naging tao siya, tayo ay mapapabilang sa tinatawag na Antikristo. Yan. Ngayon, may i-quote sila doon sa Numbers 23, verse 19. Ang Diyos, hindi tao. Ayun, yung parang i-highlight lang nila yung part na yun sa ibang salin. Pero sa Numbers chapter 23, verse 19,
ang kabuuan noon ay itong sinasabi. Sa Numbers 23:19. Ito yung kino-quote nila. Ito para mabasa ninyo. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. So sa ibang salin kasi ang nakalagay doon, ang Diyos di tao na marunong magsinungaling. Diba? Ito mas malinaw sa salin nito. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Kung ano ang kanya sinabi, tuto pa rin niya. Hindi naman sinabi dito na ang Diyos ay hindi magkakatawang tao. Ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Walang ganun. Ang sinabi dito, sinasabi lang, pinaghahambing na ang Diyos ay hindi katulad natin na sinungaling. Siya ay hindi nagsisinungaling. At itong talatang ito ay angkop din sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkasala. Kaya nga hindi pwede na maging tao lang ang Panginoong Jesucristo. Yan yung pinanampalatayanan natin ng mga Katoliko. Diyos ang Panginoong Jesucristo. And then kung babasahin natin ang Matthew 28:19, kaya nga naniwala tayo sa isang Diyos sa tatlong persona. Nagkataon din na ang bansa natin ay Pilipinas, binubuo ng tatlong malaking isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ang bansang ito ay isa, Pilipinas. Diba? Parang pinagtagpo pero pinagtagpo at itinadhana. Kaya nga kung basahin natin doon sa Matthew 28:19, humayo kayo sa buong sanlibutan at bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diba? Hindi sinabi doon sa mga pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sinabi sa mga. Ngayon, lagi nilang, diba? Kung Ama, 1. Kung Anak, 2. Kung Espiritu Santo, Diyos, 3. So, tatlo ang Diyos natin. Bakit addition ang gagamitin niyo? Kung gagamitin ko yung multiplication, 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. 1 divide 1 divide 1 divide 1 equals 1. Zero ba? Di ko alam kung ano. Di ba? 1 to the power? So, ang Diyos, hindi siya maaring makulong sa isang mathematical formula. Anong klaseng Diyos yun? Hindi siya makulong ng utak natin. Hindi siya pwedeng makulong sa mathematical formula. Gawa lang yan ng tao. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 verse 26, di ba? Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa lawangis natin. Then, pagdating sa Genesis 11, di ba? Nung gumawa sila ng Tower of Babel, halika at guluhin natin ang kanilang wika. Natin, plural. Sa mga nag-aral ng Hebrew na salita, actually ang Elohim na isa sa katawagan ng Diyos cannot be translated into a singular form. Yung Deuteronomy sa mga nag-aral ng mga sa mga nag-aral ng mga Greek at saka mga Hebrew language, itong Deuteronomy 6:4, so Deuteronomy 6:4 yung nirecite lagi ng mga Hudyo. Yung Hear, O Israel, the Lord is one.
Ang salita daw na one doon is ikad. At ang ikad na ito ay hindi siya matranslate into a singular form. Di ba? Actually, alam niyo ba sa Quran ng mga Muslim, kapag magbabasa ka ng Quran nila, kasi may Quran ako, hindi ko pa nabasa, haba din kasi. Tuwing magsalita si Allah sa yung nakalagay doon laging we. We. Plural, we. Kaya nang tinanong ko yan doon sa samahan ko dati katrabaho sa Muslim. Sabi ko, bakit we nakalagay dito? Bakit nakalagay doon sa Quran yung we? Diba sabi niya? Diba? Sabi niya, diba? Ang sagot niya sa akin, parang papilosopo na nakakatawa. Sabi niya, diba, kapag kumatok sa pintuan ng bahay, sasagot doon sa loob ng bahay, yung sabi niya, sino po sila? Ang sagot niya sa akin, kapag may magtatanong ka doon, kasi may kakatok sa bahay, sasagutin ka doon na sa loob, tatanungin ka, sino po sila? Ang sabi ko sa kanya, kaya ganun yung sagot ng tao sa loob, presumption niya yun, baka kasi may kasama yung tao doon sa labas. Hindi siya na nakasagot sa akin. So you see? At papaano na ang Espiritu Santo ay hindi persona, kung babasahin natin sa Gospel according to John, from John chapter 14 hanggang 16, sinasabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay. So kung hindi persona ang Espiritu Santo, paano siya makapagtuturo? Paano siya makapag-convict sa atin? Ganun mga kapatid. So, yan yung mga ilan sa mga parte ng ating patungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga ang paniniwala natin, ang Panginoon Kristo ay Diyos. Sapagkat sa tinasabi doon sa Titus, sa Tito, lagi nito natin kung nakikinig kayo sa banal na misa ng matain, ng mataman. Sa Titus chapter 2 verse 14. Tingnan natin kung tama ako kasi kung minsan nagkakamali na rin ako. Hindi ko na masyado memorize. So Titus chapter 2 verse 14. Lagi ito sinasabi ng natin, pare. Ito, tingnan nyo Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaninginan. Diyos at tagapagligtas. Titus chapter 2 verse 13. So, verses doon sa verses lang na i-claim mo, John 8:40, 1 Timothy 2:5, that is not enough to disprove that the Lord Jesus Christ is God. Kung meron man ganun, sinabi si John. Hindi yun kontra sa kanyang unang sinulat sa John chapter 1 verse 1 to 3. Ulitin na naman. Verse 14, na siya ay nagkataong tao. Si San Pablo, hindi niya pagkukontrahin yung sulat niya kay Timoteo at saka sa mga taga-Pilipos. Siya nag-author nun. Ano siya ulyanin? Hindi. Sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Kaya nga, naniniwala tayo there is one God in three divine person sa ating mga Katoliko. And many Christian denominations have the same faith. Maliban doon sa ibang mga bagong nagsulputan din na sekta na oneness na tinatawag. Sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8, sabi dito, pagkatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapap makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng libi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Siya. It refers to a person.
Hindi, it is not refers to time. Kasi kung it refers to time, dapat at nang darating. But it refers to at siyang darating. Sino ba yung babalik na makikita sa alapaap? Ang Panginoong Jesucristo. So therefore, itong verse na ito ay patungkol sa Kanya na sinasabi ito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Sa verse 7, balikan natin, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ang lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng libi sa lupa, magkagayon nga. Amen. So, Diyos siyang dumating dito sa lupa, Diyos siyang babalik. O, di ba? Oh. So, siguro ano lang, parang test broadcast lang to by this time. So, bali, hanggang diyan lang, dito lang muna siguro yung pag-share ko sa inyo. At maraming salamat sa mga sumilip or maaring may mga nanood man na hindi nakapag-click ng screen. Kaya hindi natin makikita kung nanood sila o hindi. Salamat sa may nag-flood like eh. Kaya umabot ng 2.6 thousand likes. So Len, especially Len eh, no? Len. Salamat. So dito lang siguro kasi until now ay ininda ko pa rin yung sakit po ng ang likod ko because of my accident last Friday. So medyo at saka dito kumikirot pa habang nagsasalita ako. So i-restrain ko muna yung sarili ko ng paghaba sa pagsishare sa inyo. So please pray for me, for my nasana loobin ni Lord na wala na pong mga complication doon sa katawan ko. Gagaling yung ubo ko kasi every time na uubo po ako talagang masakit po. So please, pray for me na mawala yung ubo ko. May kinitake po akong gamot. So, maano na po, maalis sana po yung, alisin ni Lord yung ubo ko. Umaling na yung naramdaman ko para patuloy nating maibahagi, patuloy ako makapagbahagi na mga salita ng Panginoon. So, shalom sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-comment. Kay Len, salamat sa mga roses na pinadala mo. At sa mga nanood whether they click tap the screen or not. May God bless us all and protect us and bless us, including all our loved ones and those people around us, kasama ng ating mga mahal sa buhay at mga kamag-anakan. Kasama ng ating mga ari-arian ay naway mapasailalim ng protection at pag-iingat ng Panginoon. Shalom and may God bless us all. Amen.